Hello mga ka-virgins! Kumusta? Welcome back to my channel again, The Virgin Vlog. The Virgin Vlog. O, diba? So nakikita nyo ngayon, ang nasa aking harapan ay isang gulay na malunggay. Ganon. So, dahil nag-diet ako kunyari, nag-diet ako kunyari, so gusto kong kumain ng gulay as my dinner. Ang aking hapunan ay gusto kong kumain ng gulay. So ngayon, ito ay isang pangmabilisang pagkain na may makukuha ka ng mga health benefits, diba? So magluluto ko ngayon ng Lucky Me chicken noodles. Lucky Me chicken noodles, dalawa, na haluan ko ng fresh malunggay, diba? Fresh malunggay with fresh kamote, kamoting galay or kamote tops. O, ayan, isang galay ng kamote. Yan, dahon ng kamote, talbos ng kamote, kumbaga. So, alam naman natin na ang malunggay ay maraming health benefits o maraming benepisyo sa katawan. Ganon. Sa ating sa ating kalusugan, baga. So, di ba nga yung iba gumagawa ng yung pandesal na may malunggay? O, di ba? Tapos kasi maraming benepisyo ang malunggay, health benefits, pati na yung talbos ng kamote. So, ayan na nga, tayo ay magluluto na. Ganon. Magluluto na ang inyong mayordoma. Mayordoma sa panaginip. Ganon. Let's go! Luto-lutoan na, bahay-bahayan. So, ito na nga. Ito ay may dalawang paraan ng paghuhugas ng malunggay. Ang iba, huhugasan muna bago himayin. Ang isang paraan naman ay himayin muna bago hugasan. So, mas prefer ako doon sa himayin muna bago siya hugasan. So, maghihimay tayo ng malunggay. Diba? Hihimayin na natin. So, ayan na nga guys. Hihimayin na natin ang malunggay bago natin hugasan. Mas prefer ako sa ganito. Kasi pag para sa akin, pag huhugasan mo muna siya bago himayin, parang mahirap siya himayin kasi basa, parang magdidikit-dikit sa kamay. So, yan ang aking dahilan kung bakit mas prefer ako na himayin mo na bago hugasan. Ano ba yan? Ang lakas ng electric pa. Nagsiliparan ng aking mga malunggay. Wait lang. Ganon. Ganon lang. Tsaka gusto ko, hindi masyadong gusto ko yung may mga ganito din, yung mga yung matawag nito? Yung mga tangkay. Kasi naman, pag puro dahon, mas masarap na yung may tangkay para may ngunguyain ka din, di ba? Ganyan. Okay. Tapos ngayon, isunod natin ang talbos ng kamote. Talbos ng kamote. Ayan. So, ganun pa rin ako. Mas preferred ko pa rin na himayin muna ang kamote bago hugasan. Yan. At saka guys, ibigyan ko ng tips kung paano ang tamang paghugas ng gulay. So, ang gagawin nyo is hugasan nyo muna siya. Paghugas nyo, itapon yung tubig, tapos ibabad nyo ulit siya dagdagan nyo ulit ng tubig yung
kung ano man ang ginagamit nyo, kaserola ba or mangkok na malalim, ibabad nyo siya sa tubig, tapos lagyan siya ng asin. Yes, lagyan nyo siya ng asin, tapos babad nyo muna siya like mga 5 to 10 minutes. Tapos huhugasan nyo, makikita nyo magsitanggalan yung may mga, basta marami sa lulutang-lutang sa sa tubig. Dahil doon sa sa pagbabad mo ng asin. Tapos hugasan mo siya ulit ng tubig. Ganon. Para sure na matanggal yung mga kung ano mga nakadikit sa dahon. Yun ang gagawin nyo. At yun ang gagawin ko ngayon. I'll show you. May ganon. I'll show you how to do it. Charot. Ito pa, syempre, mahilig ko sa gulay ka. Dinalawa ko na ang aking talbos ng kamote. Galit. Hindi naman. Ganyan. Ayan. So, again, guys, this is just an optional. So, depende sa iyo kung hugasan mo muna or himayin mo muna bago mo hugasan. As I've said, mas preferred ako na himayin muna para to make sure na mababad ko siya sa tubig na may asin. That's my purpose. Ganun. And that's the reason behind why I must prefer na himayin muna bago siya hugasan para may babad ko siya sa asin. Yung malunggay, depende na sa inyo kung ibabad nyo pa rin siya sa asin. Hindi naman siya maraming asin, tama lang din. Ano yan? Diba? So ito dahil sira-sira na, huwag na isali. Kasi sira na, that means rejected. It was refused. Ganon. Wait lang. Okay. So, huhugasan na natin, guys. I'll show you. So, ganito. Since ito ang available na lagayan na pwede kong paghugasan ng aking gulay, so ito ang aking gagamitin. Wait lang. So, ilalagay mo siya dito. Ang kamote. Ganun. Tapos, lagyan mo siya ng tubig. Diba? Huhugasan mo siya. Ganun. Damihan mo ng tubig para sure na matanggal yung mga dapat kailangang matanggal. I-evict ang kailangang i-evict. May ganun. PBB, bahay ni Kuya. Ayan. So, ayan, diba? Marami na siyang tubig. Ganon. So, yan siya. Hugasan. Diba? Ganyan. Huwag nyo namang lamutakin. Baka maano naman ang gulay. Mawala ang freshness. Ang pagkasariwa. Sariwa baga. Ganyan lang. Tapos, see, diba? Marami natatanggal na mga anik-anik. Yan. Diba? Did you see that? Tapos, tapon mo na. Anuhin mo ulit. Lagyan ka na ulit ng tubig. Tapos, lagyan mo ng asin. Konting-konting asin lang naman. Kasi babad mo ulit ang gulay. Like 5 minutes. 5 minutes is enough. So, I have here iodized salt. Give me one moment. Let me open the iodized salt. Ayan, tapos lagyan mo lang siya. Ayan. Konting-konti lang naman, ganon. Tapos,
Unawin ang asin. Tapos ilagay mo na tong gulay. Babad mo siya like 5 minutes. Para lang matanggal yung kailangan matanggal. Tapos manlawan mo pa rin yan siya ng tubig. Ayan. So, ibaba natin ng 5 minutes. So, 252, 3, 4, 5. Babad na natin siya. So, after 5 minutes, anlawan mo lang siya ng tubig ulit. Ayan. Tapos sa malunggay, hindi na ako magbababad sa malunggay ng asin. So, it is an optional again kung gusto magbabad ng asin sa malunggay. Ang pagkakaiba kasi ng dalawa, itong nasa kamote ay nasa lupa. So, possible na pwede siyang inihian ng kung ano-ano, inihian ng tao, or inihian ng mga aso, or mga pusa. So, yun ang pagkakaiba lang. Malunggay kasi is nasa taas. So, kung malapag man siya sa lupa, unlike sa ano talaga na may possibility na naihian siya ng mga aso, naihian ng tao, kasi nga nasa lupa siya. Diba? Kaya, mas prefer ako na lagyan ng asin talaga ang kamote kumpara sa malunggay. Kailangan, pwede lang hugasan mo lang yung malunggay, hindi mo na kailangan ibabad ng asin. So, yun ang dahilan with explanation. So, dahil 5 minutes na siya, ayan, ganon-ganon mo siya, guys. Ganon-ganon mo pa rin siya dahil 5 minutes na siya. Ayan. Makikita nyo, marami pa rin siyang lumulutang matatanggal na mga kanik-anikan. So, yan ang purpose na kailangan mong ibabad talaga ang gulay sa asin. Para sure na matanggal ang kailangan tanggalin. O, diba? O, diba? May mga itim-itim pa rin na natatanggal. Ayan, oh. Oh. Diba? So, yan ang purpose. Tapon na natin. Ilagay ulit para anlawan. Anlawan ulit. Di mo naman masasabi, guys, na ay, natanggal na yung vitamins niyan. Hindi naman, kasi hindi mo naman nila mutak yung dahon. Diyan pa rin yung although may natatanggal siguro na vitamins, pero mga lang siguro. Like 0.2%. Ganon. Siyempre, sariwa pa rin yung dahon. Andiyan pa rin yung ibang vitamins. Ganon. O, diba? Hindi naman siya nalamutak. O, sariwa pa rin. Ganon lang, guys. So, sa malunggay, huhugasan ko na lang ang malunggay. So, if you are a systematic type of person, so pwede ka nang mag-init ng tubig o magpakulo ng tubig habang maghihimay ng gulay. So, ganun. Ayan, naka-red na siya. So, habang naghihimay ka, at least, mainit at papakulo na rin ang tubig. So, that's for a systematic way. Pero kung hindi ka naman nagmamadali, pwede naman, himayin mo muna lahat, i-ready mo muna lahat, saka ka magpakulo ng tubig. So, ganon. So, antayin natin kumulo. So, ayan, si malunggay naman ang aking hinugasan. So, gaya ng sinabi ko, huhugasan lang to, ganon. Hindi na kailangang ibabad ng asin. Kasi ang purpose lang naman ng asin is to kill
and to remove those anything on that vegetables. Ganun. Kasi nga hindi mo nga sure. So, para sure ka for safety, kasi nga hindi mo alam kung naihian niya ng aso or naihian ng tao, kasi nga sa lupa yun talaga gumagapang ang kamote or talbos ng kamote. Totoo naman, di ba? Bakit alam mo ba kung naihian yan o hindi? So, make sure na matanggal talaga yung mga kung ano man ang meron dyan. Kailangan mo siyang ibabad sa asin. Ito kasi sa taas naman itong malunggay. So, kung malapag man to sa lupa, yun lang, sa lupa. Pero walang ihi ng walang ihi ng, there's no possibility na nahihian siya ng aso o nahihian siya ng tao. Alam mo naman, di ba? Yung iba, kung saan ang pwedeng umihi, na feel nila na wala naman nakakita, kung may kamotihan yun doon, diba? Ganon lang. So, since the water start to simmering right now, ayan, ang tawag dyan is simmering point, yung bumubula-bula pa lang konti. Pag yung malakas ang bula, that's the boiling point. Ganon. So, ayan, si malunggay naman ang aking hinugasan. So, gaya ng sinabi ko, huhugasan lang to, ganon. Hindi na kailangang ibabad ng asin. Kasi ang purpose lang naman ng asin is to heal and to remove those anything on that vegetables. Ganun. Kasi nga hindi mo nga sure. So, para sure ka for safety, kasi nga hindi mo alam kung naihian niya ng aso or naihian ng tao, kasi nga sa lupa yun talaga gumagapang ang kamote or talbos ng kamote. Totoo naman, di ba? Bakit alam mo ba kung naihian yan o hindi? So, make sure na matanggal talaga yung mga kung ano man ang meron dyan. Kailangan mo siyang ibabad sa asin. Ito kasi sa taas naman itong malunggay. So, kung malapag man to sa lupa, yun lang, sa lupa. Pero walang ihi ng walang ihi ng, there's no possibility na nahihian siya ng aso o nahihian siya ng tao. Alam mo naman, di ba? Yung iba, kung saan ang pwedeng umihi, na feel nila na wala naman nakakita, kung may kamotihan yun doon, di ba? Ganon lang. So, ayan guys, that's the boiling point. Kasi talagang malalaki na yung bubbles niya. Pag maliit yung bubbles, yun, simmering point. Pag malaki na ang bubbles, that's the boiling point. Yan o. Diba? So, ilagay na natin ang ating noodles. Of course. Ayan na. Ilaglag na natin ang ating noodles. Ay, poke mo. Sorry. Ayan na. So, ayan na. Siyempre, ilagay na rin natin ang ating panimpla. Wala, parang isang noodles lang ang kasya ata dito. Ilagay na natin ang panimpla. Hello? Nagdagan ko kayo ito ng sabaw. Yan, so dahil kumulo na siya, una natin ilagay syempre ang kamote.
Kasi mas makapal. Kasi ang malunggay, sandali lang yan. Ayan. Diba? Siksik, liglig, at ligalig. Ganon. Ayan na. Siyempre, ididiin mo lang yan siya. Kasi habang kumukulo, naluluto yung yung kamote. Siyempre, nag-ano yan. Kumuhupa. Ganon. Gusto ko lang ganyan. Ayoko lang maraming sabaw naman. Wala namang as long as malasa siya. Yan, din na malunggay. Gusto ko lang half cook kasi. Pangit naman kasi pag ang gulay na overcook. Diba? Ganyan lang. Isa lang nilagay ko guys kasi marami na pag dalawa. Ganon, ganon, ganon. Siyempre, halo-haloin mo yan. Halo-haloin. Kasi di ba naman kailangan na maraming lagyan ng tubig kasi nga, nagwa-watery yung gulay. So, mararagdagan yung sabaw. Habang niluluto siya, nagtutubig yan siya. Kita mo, marami pa ring sabaw. Diba? So, pakuluin muna ng ilang like mga 2 minutes lang siguro. Takpan. Haluin ulit. Ito sa rice cooker ko lang to niluto guys ha. Meron namang kalan kaso tinatamad ako maglabas ng aking kalan kasi yung kalan ko nakatago. Ayan, ito masandali lang naman to kaya pwede rin ito sa kuryente. Ayan, tama na yung ganyan. Gusto ko lang half cook, kaya ko ng overcook na gulay. Ayan, luto na siya. Wait lang. So, ayan, luto na siya. Oh my God. Sarap. Diba? Healthy. Tama lang yung lasa niya. Hindi siya maalat. Isang isang powder lang naman ang ginamit. Sachet ng powder ng panimpla ng Lucky Me. Yun ang nilagay ko. Wala kong ibang nilagay. Yun lang. Ayan, kain na tayo. Oh my goodness.